Nakarating na kaninang 2:45 p.m. local time si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang unang ginang Liza Marcos at iba pang delegado ng Pilipinas para sa working visit ng Pangulo sa Amerika para sa UN Security Council. Dito po tayo mga kababayan dito sa ating usapan patungkol dito sa pinakamasipag nating Pangulo ng Pilipinas na walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Yan. Pero mga kababayan alam niyo po kahapon araw ng kagitingan. Yan. Dinugunita yung mga kagitingan ng ating mga ninunong mga sundalo na nakipaglaban sa mga dayuhang umaapi sa ating bansa o ipinaglaban ang ating kalayaan, ipinaglaban ang ating soberenya. Palakpakan nun natin mga kababayan. Kaya ngayon, ano mang ipaglaban natin ay ang patungkol sa ating bilang isang ordinaryong Pilipino, ipaglaban natin ang ating karapatan, ipaglaban natin ang ating sarili, ipaglaban natin ang ating pamilya. Yan, palakpakan nun natin mga kababayan. At ito po, tunghayan natin itong una nating sabihin natin itago muna natin to, Ito muna, si Ate Claire. Pag-usapan muna natin dito si Ate Claire. Ito talaga mga kababayan napakaganda ngayon ni Ate Claire. Ito. Sa online na about na yung pag-attend ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Bataan, produkto daw po ng AI at last year pa daw po yun. Ano pong masasabi ng palasyo? Alam naman ng mainstream media ang katotohanan. So tayo, yung mga matitino na taga mainstream media, yung mga matitino na nasa social media, kayo na po ang magpatunay kung ang nakikita nila na ginagampanan na event o pinupuntahan ng Pangulo na event ay AI lamang o totoo. So kayo po ang maaaring makatulong din sa amin dahil on the part of the government, ginagampanan lamang po ng Pangulo ang kanyang obligasyon para sa taong bayan at para sa bayang ito. Kung mayroong mga naninira, alam naman natin kung saang parte ito nang gagaling. At suportahan natin mismo ang gobyerno at labanan natin ang fake news. Okay po, Madam Claire, lalabanan natin ang fake news. Suportahan natin ang gobyerno. Wala namang hindi nagsusuporta sa gobyerno, kundi kayo man lang mismo. Ang hindi ko po alam, sinusuportahan nyo ba ang gobyerno o binababoy nyo ang gobyerno? Para maiwasan po yung mga haka-haka o yung mga duda ng mga tao na umano'y fake yung mga footages o noon pang mga nakarang taon o recycled footages. Isa lang ang laban dyan, Ate Claire, magpakita ang Pangulo live. Hindi yung live dati tapos i-replay mo tapos itong mga still shot i-edit. Alala nyo po dati pag si dating Pangulong Duterte hinahanap nasaan ang Pangulo? Ayun, bibilhan ng Bongo ng newspaper si Pangulong Duterte tapos picturean, date ng newspaper tapos nagbasa yung Pangulo. Buhay! Pero sa dami-dami yung Pangulo, mga high-end pa yung mga cellphone, madali man lang, live Maganon mo lang sa cellphone live Buhay ko ngayon, ito screenshot sa cellphone.
may pizza. Makita mo lahat yung detalye sa screen ng cellphone, di ba? Hindi mo na kailangan na yung mga tao may duda pa. Bigyan mo ng duda yung mga tao. Hinahanap talaga para bang tatay ng pamilya. Hindi naman inaano namin. Yung mga tao na gustong mawala yung Pangulo, yung iba siguro gustong mawala. So, karamihan sa amin, hindi pa kami gusto. Kailangan namin na mabuhay siya hanggang kailan gusto niya. Hindi namin pinagdasal na ano-ano dyan. Tuloy. Yun dun po sa naging reaction naman ni VP Sara kahapon sa President's health condition at sinabi niya ay isang answer lang. Good luck. Ano po naman ang masasabi? Isang sagot, pero makikita nyo sa body language kung ano ang ibig sabihin. Nung tinanong ito, na masasabi nating irresponsible, isang irresponsableng tanong. So, irresponsableng tanong. Ito naman din taga-media. Ito mainstream media yung nagtatanong. Bakit naman si BP pa ang tinatanong ng reporter na yon, kung hindi pa siya, kung matino pa siya, bakit naman ang BP ang tinatanong na hindi naman sila kasama at hindi naman sila nagkita ni Bongbong? Tapos ang pinalabas ngayon, ito pang mismong tinanong, yun pang masama. O ituloy muna natin ha, tuloy muna natin ha. Tuloy. Dahil walang pinanghugutan, walang batayan. Itinanong sa kanya, ano masasabi patungkol sa di umanong lumalalang kalusugan ng Pangulo. Doon pa lang sa word na lumalalang kalusugan, alam natin na walang basihan. Pero itinanong, Pag walang pasyan, bakit ka naman masaktan? Walang pasyan, so ibig sabihin, walang kwenta. Dati si Pangulong Duterte, may intriga. Binigyan ng intriga na umano'y may sakit na, nagka-cancer na daw yung bituka niya, ganon. Si Pangulong Duterte naglabas, wala na siya, wala nang ibang intriga, sinakyan na lang niya. Sinabi pa niya, wala naman akong sakit. Hinawakan ko nga, tapos inamoy ko. Amoy tae pa naman. Lutan yung puwit niya, tapos inamoy niya, sabi niya, amoy tae pa naman. Ano ba sabi dito na may sakit ako? Amoy tae pa naman. Pero iba to eh. Ang sumasagot kasi dito yung defender ni Bongbong Marcos. Sige, Ate Claire, pagbigyan kita. Tuloy mo muna yung kwento mo. pa rin sa kanya. Kaya ang nakuha rin natin sa Vice Presidente ay isang irresponsableng sagot. Good luck. With a smile. At lahat ng sa paligid niya ay nagtatawanan. Ano bang masama sa sabihin mong good luck? Pag halimbawa, good luck, tapos lalo kayong magalit. Bakit umiyak? Buhay pa naman. Tapos pag sabi good luck, tapos yung good luck nga. Ano ba ibig sabihin ng good luck? Good nga eh. Luck sa to pa maswerte.
Luck pa? Swerte pa? Okay, good luck. Maganda ang swerte. Maswerte. Tapos tumawa ka dahil masaya ka dahil maswerte. Wala siya may sagot sa sakit eh. Sabi mo, walang basihan. Tapos ngayon, nagsasabi ang BP nga na good luck. Tapos tumawa. Naasar kayo. Dito natin makikita mga kababayan na sila ang may galit sa Duterte. Tapos sila pa ang nagbintang na masama ang ginawa. Kung may sasabihin ang vice presidente na negative, magagalit. Positive naman yung good luck. Tapos, magagalit pa rin. Talay. Bilang isang Pilipino, hindi natin gawi ang mangutya, pagtawanan, ang sino mang may sakit. So, inamin mong may sakit. Inamin mong may sakit. May sakit talaga. Maayos naman. Walang problema. Walang sakit. Tapos ngayon, may sakit. Tapos ibig sabihin na may sakit ang Pangulo, tapos sabi ni BP Sara, good luck dahil may sakit. Kayo ang may galit sa Vice Presidente, kayo pa ang naaasar. Bakit kayo maaasar? Kayo naman ang may galit. Kaya nga, huwag maglagay ng galit sa puso nyo. May kasabihan, I love your enemy. Kaya mo, pinakainimin ninyo si BP Sara, kaya laging nailagay ninyo sa inyong puso. Magkasakit kayo dyan, Ate Claire. Ano tawag dyan sa illness na yon? Yung huwag ko, basta. Meron. Lalong-lalo na kung ito'y ginagawa lamang. Ginagawang sakit. Pakiulit. Lalong-lalo na kung ito'y ginagawa lamang. Ginagawang sakit. Sinong nag-manufacture ng sakit? Alam nyo po mga kababayan, yung sakit sa ating katawan, walang ibang naglagay ng sakit dyan kundi sarili natin. Gawa. Sinong gagawan ka ng sakit? Ulit ka sa sinabi ko kanina, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagbintangan na may sakit sa bituka, nabubulok na raw. Sabi niya, inundot niya yung puwit niya, tapos inamoy niya, amoy tae pa naman. Wala man na iba. So, ibig sabihin, maayos pa. Yung nagawa-gawang kwento, ipatunayan ninyo na magaling pa ako, hindi pa ako nabubulok, hindi pa ako mamamatay, hindi pa tumalala. Siyempre man lang, magpakita ka na malusog ka pa, fit pa. Fit. IT. Para masira ang Pangulo. Ang sabi nga nila, an idle mind is the playground. Ulit.
lalong-lalo na kung ito'y ginagawa lamang. Ginagawang sakit para masira ang Pangulo. Ang sabi nga nila, Pag ang sakit ba makasisira ba ng Pangulo? Makasisira ba ng isang tao pag may sakit ka? Sinong tao ngayon sa edad na ganun sa Pangulo na may sakit? Masisiraan ka ba ng ibang tao? Kumbaga, ang reputasyon mo masisira ka ba kung may sakit ka? Hindi sakit mo ang makikisira sa pagkatao mo sa harapan ng ibang tao. Hindi sakit makasisira ng reputasyon mo. Ang makasisira ng reputasyon mo, yung mga ginagawa mong mali, yung mga kabuangan na nagawa mo, yun ang ikasisira mo. Pero pag may sakit, sino ba yung presidente dati na ang ikinamatay niya ay tuberculosis? Nasisiraan ba siya dahil nagkaroon siya ng TB? Ha? Wala. Sakit sa ikasisira. Di naman yung paninira yung tao na hinanapan na may sakit. Di ba? Alam mo naman na may sakit siya sa bituka. Ano ba yung pangalan? Diverticulitis? Huwag ko lang, nabubulol ako. Hindi ko masyado na familiar yung pangalan ng sakit na yun. Yung di pa din siya sa bituka. Ulit. hindi natin gawi ang mangutya, pagtawanan, ang sinumang may sakit. Lalong-lalo na kung ito'y ginagawa lamang. Ginagawang sakit para masira ang Pangulo. Ang sabi nga nila, an idle mind is the playground. Or rather, an idle mind is devil's playground. So makikita natin, tumawa, is that a last laugh mentality or mockery of misery? Pag sabing last lap, bakit naglalandi ba ang Vice Presidente sa kanyang tawa? Kalandian ba yung pagtawa? Wala akong nakita ni BP Sara na tumatawa yung paglalandi na tawa. Yung kabastusan na tawa. Ano bang, wala bang kabastusang tawa yung nakita ko sa sa interview doon? Naiinip na nga si BP Sara sa dami-daming tanong tapos doon pa sa initan. Pawis na pawis yung Pawis na pawis yung pangalawang pangulo. Tapos sabi ng kabastusan yung pagtawa. Kabastusan, kalandian, yung last LUST. Or huling tawa, last. Baka huling sakit na rin yun ni Pangulo. Baka you last. Hihira naman to. Dito tayo sa isa mga kababayan. Dito po. Tingnan natin dito. Kahapon, doon sa araw ng Kagitingan. Ngayon, para makatipid. Anong ititipid? Of course, pera natin. Magtitipid tayo ng pera. Diba, pinakita nung nakaraan dyan sa kamara
ilang mga offices diyan sa mga senador at sa Senado pala. Ilang mga offices ng mga senador diyan sa Senado na hindi na pinaandar itong dahil centralized yung REC, doon na kanya-kanya na lang sila ng dala ng bentilador, binubuksan yung mga bintana para magkaroon ng ventilation. Tapos ngayon nagpunta kayo working visit, ang laki ng gastos niyan, working visit. Saan nalagay yung saan nalagay yung utak niyo 'no? Dapat dito sa kalagitnaan ng dati si Pangulong Rodrigo Duterte, yung pumutok itong sa Marawi Siege, nagkaroon siya ng meeting doon sa Lasya. Doon siya nagdeklarar ng martial law at umuwi agad siya. Sa Marawi lang yun Marawi lang yun, hindi yun buong bansa, hindi yung buong tulad ngayon. At sa panahon din sa pandemic, during pandemic niya, wala siyang pinuntahang mga bansang binisita niya dahil na may working visit siya. Ito lang ang Pangulo natin ngayon na napakapasipag pala. Napakasipag talaga. Kulang pa yung trabaho niya diyan sa Pilipinas, nagpunta pa ng ibang bansa. Pero ang tanong, totoo ba ang working visit o nagpapapagamot? Tanong lang. Dahil kahapon, nag-attend pa siya, dala pa ng bulaklak. Anong oras yun? Tapos, ngayong araw at 2:45 PM, andun na siya sa New York. Ang bilis naman takbo ng niya, eroplano niya. Baka rocket yung sinakyan nila. Naku po.